buhay nga naman, no? Bago magpasko, grabe, ang mga Duterte talagang hindi talaga tinantanan. Kasi si VP Inday Sara Duterte, nagkaroon na ng pangatlong impeachment na final na nung nakarang araw. So, antayin natin to kung talagang uusad na ba to kasi yan ang inantay nila kung uusad daw to pag naka-file na yung isang impeachment na isasampa. So, naisampa na. So, kaya lang last day nata nila ngayon eh. Ano ba yun? 21. 21 ba ang last day ng ano sa Kongreso? Parang nagbabakasyon na rin sila. So, tingnan natin kung kailan sila babalik, kung mai-forward ba talaga to sa sa House Speaker na opisina. So, pangalawa na pag-usapan natin ngayon ay yung kay Tatay Digong, kay former President Duterte na ang Quadcom nagpasa na rin ng parang recommendation na rin sa DOJ na mayroon siyang kaso na ifa-file na. So sabi ko nga ito yung dubli dagok ang inabot sa mga Duterte ngayon kasi ang tatay ifa-file na yung kaso laban sa kanya. Sa DOJ naman to. So ang anak naman kay VP Inday Sara impeachment na naman. Pangatlong walang katapos ang impeachment. So ito si Marcos na napanood ko to yung sinabi niya na mayroon pa siya ditong basta may mga reaction siya. Tingnan natin yung reaction niya sa kay Tatay Digong na kaso na ifa-file pa lang sa DOJ. Tingnan natin si Bongbong Marcos. Tara, pasok ko na sa kanyang video. Luluklaway recommendation ng Quadcom, ganun naman talagang proseso. When they do an oversight. Wait lang. Luluklaway siya bago siya magsalita tungkol dito kay former President Duterte na yun nga yung kaso. So ito yung pinorward na sa Quadcom sa DOJ itong kaso na to. So pakinggan natin yung sinasabi nito. Hearing, meron silang findings, i-forward nila ngayon sa DOJ with their own recommendations as to how to handle the findings in the hearings. So we will go now to DOJ. The DOJ will look at it and see if there are in this time to file cases, what cases to file, how to produce the evidence that we will need to actually build the case up. So titignan pa yan, marami pa kailangan pa i-assess na mabuti kung ano yung maaaring maging kaso, tama ba yung So yung nito, yung sinabi nito na yun ang ifa-file ng kaso, so hindi pa sigurado kung ano talagang kaso na ifa-file. Di ba sabi naman niya kung anong maaring pwedeng ikaso? Kung ganon, ang Quadcom ban minamadali nila na to sa DOJ para ang DOJ na bahala na kayo, ang Quadcom bahala na kayo din kung anong gagawin nyo. Siguro yun ang gagawin nila para nila na malinis na nila yung yung hearing nila dyan sa Quadcom. Ganun na siguro para minamadali na, no? Kasi na ngayon, ilang linggo na lang, magja-January na. So sigurado itong mga to, babalik sa kanilang mga distrito, lalo nito si mga tumatakbo dyan sa kanilang mga distrito, babalik na to sila doon, malapit na kasi mga kampanya na by February. So kaya siguro itong Quadcom, minamadali na nila. Na parang walang parang wala, sa tingin ko parang walang saysay ang ginagawa nilang paghiring-hiring dyan. So parang walang mabigat na yun lang, yung mga akusasyon na parang ganito, mga chismis-chismis lang, ganun. Yun lang yung favor nila sa DOJ. So ang tanong ko nito, kung lulusot ba talaga to sa kaso ni Tatay Digong. Tapusin natin yung video nito. Yung direksyon ng rekomendasyon ng committees from House. Alright. Mr. President. Yun yung sinabi niya na hindi pa sure kung ano talagang kaso na ipasa sa Quadcom talaga sa DOJ. Titingnan pa sa sa DOJ kung ano talagang pwede nilang kaso isasampa pala
kay President Duterte, former President Duterte. So, ganun na lang. Ang Quadcom parang ano na lang na, sige, DOJ nang bahala dyan. Kami dito, tapos na trabaho namin, naimbestigahan na namin yan. So, nakita naman din si Marcos parang lunuklaway pa siya kung di niya sigurado kung kailan ano talagang kaso na pwede isampa kay former President Duterte. Ganun talaga. Kung may kasalanan naman ng dating Pangulo, so di ako naniniwala na may malaking kasalanan to kasi kita naman natin na ang ginawa lang talaga nilang para makasuhan lang yung mga Duterte, ito yung sa tatay, yung ano daw, sa EJK, yung sa mga droga. Grabe no, sa mga droga, kakasuhan pa nila yung ano, dating Pangulo, na nilabanan nga yung droga. Tapos, kay VP Inday Sara, itong impeachment naman. So, walang pakundangan ang mga kalaban talaga sa mga Duterte kung ano talagang pwedeng gawin nila sa mga Duterte para lang malusaw talaga tong dating Pangulo. O tsaka yung si VP Sara na ano natin nga, kahit sa ang survey, lamang na lamang. So, ganun na talaga ang kanilang ano nito, pag kailangan lang i-demolish talaga to ng husto ang mga Duterte. So, yun. Basta ito yung na ano ko na i-komento ko lang to sa inyo na hindi talaga ako nakitaan ito na malaking malaking kaso talaga ang ano kay Duterte. Wala to, wala. Kayang-kaya to sa mga abogado ni former President Duterte. Isa pa, si former President Duterte, isang abogado, alam niya to kung paano to lusutan. So nakakahiya lang tang Quadcom na to kung hindi to gagana yung kaso nila. So dito na lang ako.